Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, may mga magagandang pagbabago na maaaring mangyari sa mga susunod na mga araw. Pwedeng hustisya ito or pagtatama ng pagkakamali. Pwedeng makukuha mo kung ano yung deserve mo. Kung may mga problema ka man, pwedeng mareresolusyonan ito or matatapos na yung problema, especially when it comes to your love life. Lalo na kung halimbawang meron kayong family problem or kasal na kayo, may mga anak kayo, pwedeng mag-iiba na. Okay? Maiwawasto na yung mga pagkakamali at mawawala yung mga problema and mukhang magiging mas stable kayo dito sa mga susunod na mga araw. So we have here the Emperor, the Knight of Cups, the Star, and the Queen of Cups. Isa sa mga reasons kung bakit magkakaroon ng changes is pwedeng yung partner mo mas maninindigan sa relationship ninyo. Mas kikilos siya para itama nga yung mga bagay-bagay. So dahil doon parang nagkaroon ng hope or pag-asa yung relationship ninyo. Pwedeng pinagdasal mo ito, minanifest mo ito, kaya parang magkakatotoo na siya. Okay? And because of that, you will really feel yung love para sa'yo ng partner mo. Okay? So we have here the Seven of Swords, the Hierophant, and the Death card. So may chance na yung partner ninyo ay nagloko in the past or nagsinungaling sa inyo na nakonsensya siya. Okay? Kaya parang handa na siya dito na talagang tumino, mag-commit at magbago. And then we have here the Fool and the Four of Swords. So, pwedeng nyo na ma-recover yung relationship ninyo and you will start again with a clean state, no? Na parang carefree, wala kayong problema, hindi kayo nai-stress, parang kalmado ang lahat. Okay, and then we have here the Two of Wands, which means na may maganda ito na outcome, may maganda ito na future for the both of you. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Swords, the Queen of Coins, the Six of Wands, and the Two of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, pwedeng makikipag-communicate kayo sa isang tao na pwedeng malayo sa inyo at mukhang bibigyan ka naman ng panahon nitong tao na ito. Pwedeng mararamdaman mo na sinusuklian niya yung atensyon na binibigay mo sa kanya. Okay? And then we have here the Seven of Wands, the King of Wands, the Two of Cups, and the Page of Coins. Malaki yung chance na yung tao na ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And may chance din na pareho kayo ng nararamdaman
para sa isa't isa. Siguro meron lang isa sa inyo ang parang stubborn na maybe nag-aantay na may kikilos or magsisimula. Parang ganon. And malaki nga yung chance na baka ikaw yung maunang gumawa ng way para makipag-communicate sa tao na ito. And kumbaga malaki nga yung possibility na it can turn into something good. Okay? And then we have here the Judgment card, the Ten of Cups, and the Page of Cups. So, nasa sa inyo yan kung ano yung palagay ninyo na tamang gawin. Okay? Kung kayo yung makikipag-communicate sa kanya, kung kayo yung magsasabi sa kanya na gusto nyong maayos yung relationship ninyo at magkabalikan kayo, or kung aamin ka sa kanya na may gusto ka at na parang gusto mo na maging kayo. Okay, so we have here the Two of Swords, the King of Cups. So, naiintindihan ko naman kung medyo nag-aalinlangan kayo dito. But then again, you will never know unless you try. Kasi nga, may chance na gusto ka rin niya the way na gusto mo siya. Parang nag-aantayan lang kayo. Okay? And then, malaki rin yung possibility nga na once na may mag-initiate sa inyong dalawa, it can turn into something na committed relationship. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Queen of Swords, the Strength card, the Knight of Swords, the Temperance card. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, mas magiging yung matapang kayo. Okay, matapang in a way na gusto mong panatiliin yung kapayapaan sa buhay mo. Matapang in a way na ayaw mo na ma-stress, na nilalayuan mo yung tao or mga bagay na makakagulo sa buhay mo. So, parang binavalue mo dito yung peace and quiet sa buhay mo. Okay? And parang nakukuha mo talaga dito yung lakas ng loob mo para lumayo or para iwasan yung mga bagay na makakaapekto sa tahimik na buhay mo. Okay? And then we have here the Death card, the Nine of Swords, the Two of Coins, and the Ace of Cups. So, nakikita ko dito yung transformation mo. Kung dati parang overthinker ka, kung dati parang stress ka sa mga bagay-bagay na hindi mo alam yung gagawin mo, pwede nga na magkaroon ng calmness. Pwedeng mas maging at peace ka with yourself. Pwedeng siguro i-concentrate mo yung attention mo sa ibang bagay. Mas meron kang bibigyan na ibang prioridad na aspeto sa buhay mo, kung saan mas mararamdaman mo nga na everything is okay, kalmado lang, chill ka lang, relax ka lang, parang ganon. And dahil nakukuha mo na kumbaga yung parang clean na energy mo, there's a chance na this will open up an opportunity for you or a new relationship, a new person can come into your life. Okay? And then we have here the Magician, the Five of Swords, and the Tower. But
you have to be careful kasi meron talaga ditong manggugulo sa'yo. A very manipulative person, sinungaling na tao na kailangan mo talagang layuan dahil kung hindi mo lalayuan itong tao na ito, mag-create lang to ng kaguluhan sa buhay mo at masisira yung inner peace mo. Kaya yung pagmamatapang mo dito, gamitin mo para i-eliminate kung sino man itong tao na to na manggugulo sa'yo. Okay? And then we have here the 4 of Swords and the 7 of Coins. At dahil dyan, pwede na masustain or parang maging ano ka nga lang talaga, kampante, relax lang, okay? Na hindi mo papansinin itong magulo na tao na ito or pangyayari. Okay? Na parang kalmado ka nga lang. Okay? And then we have here the 5 of Wands. So, hindi lang isang beses na guguluhin ka nitong tao na ito. Pwedeng maulit-ulit. Okay? Parang patuloy mo lang talaga siya kailang iwasan, layuan, or totally ignore, block, Kasi ang tanging intention lang nitong tao na to sa buhay mo ay ang guluhin ka at hindi mo nga ma-achieve ang kapayapaan habang you are dealing with this person. Okay, and remember, merong bago na paparating sa'yo. Pero if you will keep on going back and entertaining kung sino man itong tao na to na nagdudulot ng kaguluhan sa buhay mo, nabla-block itong bagong pag-ibig sa buhay mo. Kasi nga, kailangan mong totally na maging peaceful, okay, in order to attract the positive things or changes into your life. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.